Gabayan mo kami, Panginoon Lord natin. Maraming salamat sa iyo, Diyos. Ito at ito lamang ang aming sinasamo, Panginoon Lord natin. Sa matamis na pangalan mo, Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Tayo po lahat ay mamingin ng awitin. Tara na pa para po makapagpuri tayo ng sama-sama at sabay-sabay sa Panginoon. Since ito na lang yung last day na makikita natin si Apa, let us all stand up po at tayo po ay sabay-sabay na magpuri sa ating Panginoon. Amen. Heavenly Father, salamat Lord dahil naging dakila, tapat at mabuti ka sa amin, Panginoon. Kahit ganito ba ng aming sitwasyon, Lord God, I believe na may gagawin ka, Panginoon. I believe na may purpose ka. And I believe, Panginoon, na hindi mo pababayaan ang pamilyang ito. Lord, ngayon ang uling araw na masisilayan namin ang mukha ni Apak, Lord. Patuloy mong i-comfort ang pamilyang ito, Panginoon. Na Lord, ang pag-ibig at presensya mo ang kanilang maranasan at maramdaman. Walang iba, Panginoon, maitaas kundi ikaw lamang, O Diyos. Tanggapin mo ang aming papuri, Panginoon, ang aming pagsamba at aming pagpapalala. Sa iyong biyaya, ako ay namamangha sa iyong kalinga. Ang anib ay di banta sa pag-ibig mo. Palaging ligtas ang puso. Ba't nakikinig, Panginoon? Lingkod mo'y nakikinig sa iyong pag-asa ikaw sa iyong puso ko'y sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo. Kaluan ko kailanman mangusap kay likod mo nakikinig, Panginoon. Lingkod mo'y nakikinig sa ingay man. Ulong mo'y pag-asa ikaw, Panginoon. Pag-asa ikaw. Sa iyong puso ko'y mananahan. Sandigan ng puso ko ay nahanap sa iyo, Kristo, pangalan mo.
pwede mo kami ikubli sa iyong himang, Panginoon, at patuloy kang manahan sa aming kalagitnaan. Sila ang mga pinakamataas na papuri, pagsambat, pagdakila. Sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen. Amen. Tayo po lahat ay makakaupo na. At sa araw na ito, muli po sa lahat ng mga bagong dating, sa mapagpalang umaga po sa ating lahat. Nandito po tayo ngayon, nagtipon-tipon, nagsama-sama para sa huling mensahe. Nakasama natin si Jeremy. At hindi na po tayo magtatagal. Tinatawagan ko na po si Papa Ray para po sa ating mensahe sa araw na ito. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Glory to God. Hallelujah. Jesus. Magandang umaga po sa ating lahat, mga kapatid. Hallelujah. Talagang Jesus name. Glory. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Nagsimula po ang unang burol ni Apak ay Biyernes ng gabi. Dahil siya po ay pinawian ng buhay noong November 21. That was Friday. So ito po ang huling araw, no? Kagabi tinaos natin ang huling lamay. At ngayon naman po ay ang huling araw ni Jeremy o ni Apak na ating makapili. Amen? Hallelujah. Kaya sa mga nandito, mga kaibigan, hallelujah, kapitbahay, at churchmate, maraming salamat sa iyong pagtsatsaga. Alam ko na mula ng unang gabi o sa pagsisimula ng serbisyo na naganap, ay marami ng salita na naitanim sa inyo. Salita ng Diyos. Alam niyo mga kapatid, hindi maunawaan ng iba kung bakit tayo gabi-gabi nagsiservisyo. Ibibigay ng salita mula sa ating Panginoon. Dahil ang pagkamatay ng isang Kristiyano, mga kapatid, o ng isang tao, ano man ang mga nagaganap, ay hindi para sa kanya yun. Kung hindi, para sa mga tao na kanyang mahal sa buhay na naiwan. Amen? Hallelujah. Dahil kapag namatay na ang isang tao, wala na mga kapatid, wala na siyang silbi. Hindi na siya makakarinig. Kahit anong gawin ng isang buhay, ay hindi na kayang gawin ng isang patay. Kaya ang serbisyo na ito, mga kapatid, ay hindi para kay Jeremy, kung hindi para sa ating lahat. Na nabubuhay, na lumalaban pa rin hanggang sa kasalukuyan. Amen, hallelujah. At sa umagang ito, mga kapatid, alam natin lahat na si Jeremy ay ibabalik na. No? Babalik na natin sa lupa. Dahil lahat tayo ay nagsimula sa lupa, mga kapatid. Hallelujah. Ayun nga sa Genesis chapter 3 verse 19, babasahin ko lang. Sabi ng Panginoon Diyos, sa pagod at pawis, pagkain mo yung manggagaling. Amen? Diba? Kung hindi ka magpapagod ngayon, hindi ka magpapawis. Lalo na sa mga magsasaka, hindi ka makakain, mga kapatid. Tayo naman, kung hindi tayo maghahanap buhay, kailangan lumabas ang ating mga pawis para tayo makakain. No? Amen? Hallelujah. Kahit mayaman ka pa, mas matindi pa nga ang trabaho ng mga yaman kaysa sa atin. Ang mayaman, mga kapatid, madaling araw, gising na yan. Uwi ng gabi para sa kanilang negosyo. Mas matindi ang pagod nila, kaya sila yumaman ng ganun. Upang mabuhay lamang, maghihirap ka hanggang sa malibig. Tingnan mo. Ang isang tao, maghihirap hanggang malibig. Amen? Hallelujah. Dahil sa alabok, doon ka nang galing, sa lupang alabok ay babalik ka rin. Yan ang salita ng Diyos. Amen? Wala pong nanggagaling sa atin ng sa hangin. Lahat tayo ay nanggaling sa alabok. At ang paggawa sa atin ng Diyos ay napaka-espesyal. Tayo lamang ang ginawa ng Diyos na ginamitan niya ng kamay. Lahat ng bagay na nakikita ninyo ngayon sa ating kapaligiran, araw,
lapaap between ibon, dagat, tubig, lupa. Lahat ng nasa isip mo, ginawa ng Diyos sa salita lang yan. Salita lang yan. Magkaroon ng ilaw, magkaroon ng tubig, magkaroon ng ibon, ng hayop. Lahat ay sa pamamagitan ng salita. Ngunit nung ginawa niya tayo, ginawa niya ikaw, mga kapatid, hindi niya ginawang salita. Bakit? Di ba niya kayang buuin ang isang tao ng salita? Kaya niya. Kaya lang, higit na ikaw ang pinakamamahal at pinakaimportante sa Panginoon. Kaya gusto niya, siya mismo ang gagawa. Hindi ba pag may mga bagay kayo ng mga importante, hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa anak mo? Hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa kapatid mo? Hindi mo pwedeng ipagkatiwala sa asawa mo? Kundi ikaw mismo. Bakit? Sisiguraduhin mo na perfect. Kaya ikaw ang gagawa mismo dahil alam mo kung paano gagawin. Ganyan tayo ginawa ng Diyos. Amen? Gusto niya siya ang gagawa sa atin. Umulma siya ng putik. At pinurma niya ang tao. Amen? Kayo maniwala sa sinabi ni Tikla. No? Siguro naman pamilyar sa inyo si Tikla. Ginawa tayo ng Diyos. Ngunit nagpahinga daw ang Panginoon kaya nakialam ang kaaway. Kaya ganyan daw yung tsura niya. Kayo maniwala doon. Mga kapatid, ginawa tayo ng Panginoon ay perfecto. Amen? Ang ating hininga ay hindi nang galing sa hangin kung saan man, kundi galing mismo sa hininga ng Diyos. Kaya tayo nabuhay nung napurma na ang alabok, ang lupa. Anong ginawa ng Diyos? Hiningan niya tayo, mga kapatid. Kaya tayo nagkaroon ng buhay. Kaya ang ating buhay, mga kapatid, ay hindi natin pagmamayari. Pagmamayari ng Diyos yan. Kaya nga, nalulungkot siya kung paano mo ginamit ang buhay na kanyang pinahiram sa'yo. Di ba minsan may bagay kang ipapahiram o nanghiram sa'yo, ang kabilin-bilinan mo, ingatan mo yan. Mahalaga sa akin yan, ibalik mo ng maayos. Kung anong kinuha mo, ganun din pagbalik mo sa akin. Bakit tayo? Ipinahiram sa atin ng Diyos ang ating buhay ng maayos. Bakit hindi natin binabalik ng maayos? Amen? Bakit natin nilalagyan ng kasamaan? Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagkamatay niya pa, hindi, mayroong mga advantages. Hindi lamang sa pagluluksa, ngunit gusto rin ng Panginoon. Dahil maraming tao pa ang darating at makikiramay kay Apak na hindi pa nakakakilala sa Kanya. Kaya sinakripisyo ng Diyos ang buhay ni Apak upang marinig mo ang magandang balita tungkol sa Panginoon. Sasabihin nyo, grabe naman si Lord. Kaya niyang magsakripisyo. Makarinig lang, bugtong na anak nga niya, si Kristo sinakripisyo eh. Si Apak pa kaya? Di ba si Kristo, kanyang bugtong na anak, ipinadala niya sa mundo dahil sa kanyang pagmamahal. Sa sobrang mahal ka ng Panginoon, na kahit na nagkasala na si Adan at si Eva, pati tayo nagkasala na, ngunit gusto pa rin ng Diyos na ikaw ay kunin, bunutin, mula sa putik na iyong kinalubluban. Ganyan, kabuti ang ating Panginoon. Kaya sumaga nito, mayroon akong iiwang isang kwento, mabuting kwento ito, mga kapatid, na may aral tungkol sa isang hari na si Alexander the Great nung siya ay namatay. Amen? Sinasabi na bago pumanaw ang dakilang kangkero, si Alexander the Great, mga kapatid, ay isang haring magaling. Kung gaano kagaling si Salmista David, maaring pwede siyang ikumpara. No? Ganon siya kagaling at kabuti. Mayroon siyang isang habilin. Una, ano ang kanyang habilin? Makinig kayo. Tayo kasi natatakot tayo kapag kagaya ng binanggit ni Pastora ng mga unang gabi, kapag pinag-usapan ang kamatayan, sasabihin mo ka, huwag kang magsalita ng ganyan. Masama yan. Diba? Kapag sinabi mong mamamatay ka na, buyak. Ganun kagad tayo. Purya. Sa mga Bisaya. No? Takot tayo. Bakit? Wala tayong plano kung paano tayo mamatay. Ngunit si Alexander the Great, mga kapatid, malakas pa siya. Hari siya. Ang sabi niya, kapag siya ay lilibing, siguraduhin nakalawit ang kanyang mga kamay para makita ang kanyang mga palad. Sa tanda mong yan, kung anong taon ka na ngayon, nakakita ka na ba ng taong inilibing na nakalawit ang kamay?
Kahit siguro ang imperial nandito ngayon, wala pa siguro kung nag-request sa inyo na gano'n. Na pag nalibing ito, request po yan. Ilawit ang kamay. Nung nasa Ilocos ako, talagang may request talaga yung patay, yun yung binibigay. Kasi pag nililibing sa Ilocos, kung may karo pero walang sound, live band talaga sila. Mahirap o mayaman. Kasi package deal din yun sa punerarya, may banda talaga. So may majurit pa, sayo sa harapan. At kinakanta nila kung ano ang favorite ng namatay. Isang beses mga kapatid, lambada ang tinugtog. Maniwala kayo sa amin. Kasi ang bahay namin harap lang ng sementeryo sa Ilocos. Lambada? Tinugtog sa libing? Okay. Siyempre, kakaiba, di ba? Pero yun ang request niya. Nung tinanong na bakit yan, ay yun ang request ng patay. Nung namatay. Kaya, sabi ni Alexander the Great, siguraduhin nakalawit ang kanyang mga kamay para makita ang kanyang mga palad. Pangalawang hiling, ang mga magdadala sa kanyang libingan ay mga manggagamot. Tingnan nyo. Mga doktor, ang gusto niyang magdala. May mga dahilan kung bakit gusto niya yung mga kapatid. Amen? Nang tanungin siya, bakit ganito ang gusto mo? Mahal na rin. Sabi niya, ito ang kanyang paliwanag. Una, nais niyang nakalawit ang kanyang mga palad upang ipaalala sa lahat na bagamat siya ay napakayaman, mayaman si Alexander the Great. Bakit? Hari nga siya. Napakayaman niya. Of course. Pero hindi pa uso noon yung mga flood control. Kaya hindi doon galing ang yaman niya. Hindi kagaya ngayon. Amen? May mga yaman na doon ang galing. Si Alexander the Great, sa sobrang galing niya pamumuno, maraming natuwa sa kanya na ibang mga hari din. Kasi sila nag-aalay ng mga kayamanan. Kaya ganun sa kayaman. Nais niyang nakalawit ang kanyang palad upang ipaalala sa lahat na bagamat siya ay napakayaman, walang dadalhin na anuman sa kanyang kamatayan. Amen? Kung ano ang suot mo ngayon, never mong madadala yan, mga kapatid. Kung anong yaman mo, hindi mo madadala yan. Si Alexander the Great na mismo ang nagsabi na hindi mo madadala, wala kang madadala. Kahit mag-request ka pa sa punerarya na ibigay mo o ilagay mo yung milyon-milyon pera mo sa gilid ng kaba o mga ginto, hanggang doon lang yon. Mabubulok na lang yon, pero hindi mo madadala kung saan ka pupunta. Yun ang kanyang nais. Pangalawa, mga doktor ang magdadala sa kanya sa hukay upang ipaalala sa lahat na walang sinumang matalinong doktor ang makakapigil sa kamatayan ng sinumang tao. Amen? Mga kapatid, dinala namin si Apak sa ospital, buhay na buhay. Inuwi namin patay. Do you think nag-isip kami na ako mismo nagdala sa kanya? Do you think nag-isip kami na maiuwi namin si Apak ng patay? Hindi. Siyempre buhay namin siyang dinala sa ospital. Nag-expect kami na mauwi din namin siya ng buhay. Diba? Nung namatay si Apak, maraming katulungan. Bakit, Lord? Ay nagsabi, ako na lang, Panginoon. Bakit ang anak ko pa? Kapatid niya ganun din, Lord. Bakit siya pa? Ang doktor kinausap ko hanggang 10 turok lang po. Pagkatapos ng 10 turok, anong gagawin niyo, Dok? Wala na. Ha? Wala na. As in, panunurin na lang natin na mamatay siya. Sa kukulit ko sa kanya, sa kakukulit ko sa doktor, sinabi niya totoo, alam mo tay, patay na po yan kagabi pa lang. Gamot na lang po ang nagpapabubuhay sa kanya. Baka sakaling mag-response ang puso. Kasi mandato sa kanila yun. So ibig sabihin, hindi kaya ng doktor buhayin ng tao. Kahit sino pa. Dahil kung kaya ng doktor, mga kapatid, maraming bilyonaryo ang buhay pa hanggang sa ngayon. Pero useless ang kanilang kayamanan. Kaya yun ang sinabi. Yes, Alexander the Great. Amen? Bakit si Kristo na kami ng Diyos? Hindi kayang buhay ng kanyang sarili. Maniwala kayo. Kung baka ngayon mo lang marito. Sa mga tuwid na, nung nakita niya ang hirap na kanyang ganayasin, umakyat sa Gitsemani, umiyak, halo ang luha at tugo. Pakikiusap sa Diyos, Ama, Lord, Ama, alisin mo ang paghihirap na to. Dahil hindi niya kakayanin. Kahit siya ay Diyos.
namatay siya, hindi siya ang bumuhay sa kanyang sarili, kundi ang Diyos Ama. Amen? Kaya huwag tayong magmalaki sa ating sarili. May pinag-aralan ka? Hindi, kainin mo yan. Pinag-aralan mo. May pera ka? Ligo mo yan. Tingnan ko kung magkaroon ka ng sakit, kung mapapagaling ka niyan. Dahil kung ang mapera at mayaman, gagaling. Dahil sa pera nila, marami na ang magaling ngayon. Michael Jackson, buhay dapat sana. Di ba? Sa yaman ni Michael Jackson. Kaya, madalas tayo mga kapatid, makalimot. Kaya nga sinulat ang Biblia upang ipaalala sa atin ng Diyos ang kanyang presensya at ang kanyang pagmamahal sa atin. Ipinapaalala rin ng Biblia ang ating mga sangkap sa ating katawan at ang ating espiritu. Kaya nga sabi, kahit pari, anumang sekta na nabilong ka ngayon, born again ka man, Katoliko ka man, Baptist ka man, Iglesia ka man, anuman, lahat yung mga kapatid nagsasabi na magbasa kayo ng Biblia. Dahil ang Biblia, ito ang manual ng buhay ng tao. Kung ang TV may manual, washing machine lahat, sasakyan, may manual. Ang manual ng buhay ng tao ay ang Biblia. Pag hindi mo ito mabasa mga kapatid, hindi mo alam kung paano gamitin na yung buhay. Aminin mo man sa hindi yan. Masakit ang katotohanan. Sino ang magsasabi sa inyo? Kagaya ng palagi kong sinasabi sa aking mga kamag-anak, sa anak ko, kapag hindi kita didisiplinahin, hindi kita sasabihan na mali ang ginagawa mo, do you think ang kapitbahay mo magsasabi sa iyo na masama ka? Awayin mo lang yan. Ikaw, bilang isang tao, sino magsasabi sa iyo na masama ang ginagawa mo ngayon? Elepante? Ibon? Hindi. Kung di, kapwa-tao mo rin mga kapatid. Balang araw, pagharap nyo sa Panginoon, pasasalamatan nyo ang tao na nagdi-deliver, ng tao na lagi nagsasabi sa inyo na maging matuwid ka. Ang totoo mga kapatid, ako mismong tumatayo sa harapan hindi matuwid. Nakasulat sa Biblia yan, walang matuwid kahit isa. Ngunit dahil sa habag ng ating Panginoong Diyos Jesucristo, binigyan niya tayo ng kaligtasan. Hallelujah! Ang sangkap, ingredients, kumbaga, sa pagluluto, ang salita ng Diyos. Biblia, nandito lahat. Mas matindi pa sa Google, matindi pa sa dictionary. Nandito lahat mga kapatid. Nangyari noon, nangyayari ngayon, mangyayari bukas, narito lahat. Nasa Biblia. Wala ka nang dapat pang itanong na doktor, eksperto. Marunong ka magbasa ng Biblia, basahin mo. Nandito lahat. Amen? Hallelujah! Ipinapaalala rin ng Biblia ang ating mga sangkap sa ating katawan at espiritu upang lalo natin makita ang pagpapahalaga ng Diyos sa atin. Amen? Ang Genesis chapter 2 verse 7 ay palala sa ating pinanggalingan na siya ang ating kinatnan dito sa lupa. Ang sabi sa Genesis chapter 2 verse 7, galing sa alabok, tayo ay babalik sa alabok. Amen? Kaya nga po mga kapatid, ang ating katawan kahit i-cremate, sunugin pa yan, makikita nyo may alabok. Dahil abo ka ng binuo ng Diyos. Sa araw na ito, dadalhin natin sa apak sa kanyang huling hantungan. Darating ang panahon, magiging alabok rin siya. Amen? Pangalawa, ang ating hininga ay mula sa Diyos. At ito ay babalik sa Diyos. Amen? Ang hininga po natin mga kapatid, ang Espiritu. Ang tao kasi may tatlong persona. Kung ang Diyos ay may tatlo, Ama, Diyos, Anak, at saka Diyos Espiritu. Ang tao meron din. Tatlo. Tandaan nyo. Tatlo. Una, katawan. Ito. Katawan natin, yung namatay. Pangalawa, Espiritu. At ang pangatlo, ang kaluluwa natin. Huwag po kayong malito. Iba ang Espiritu at iba ang kaluluwa. Never nagkakasala ang Espiritu. Bakit? Nanggagaling yan sa Diyos. Pagka nakagawa ka nga ng hindi maga na isang bagay na hindi maganda o kasalanan, di ba minsan may naririnig ka, masama yan. That is your spirit. Tapos naman sa kabila, sasabihin, hindi yan, yun ang kaluluwa mo. Dahil ang kaluluwa natin, yun ang mga kasalanan. Amen? Hallelujah, huwag kayong malitong ganon. Ang hininga natin babalik sa Diyos. Kung makasalanan ka at namatay ka, hindi yan ang maimpyerno. Hindi. Babalik sa Diyos ang Espiritu. Dahil nanggaling sa Diyos ang Espiritu, yun yung paghinga niya sa iyo. At ang kaluluwa natin, yun ang uhusgahan, hahatulan ng Diyos. Kung matuwid ka sa langit,
Kung ikaw namumuhay na walang pagkilala sa Panginoon, dito sa ibabaw ng lupa, automatic, impyerno ka mga kapatid. Huwag kayong maniwala na dasalan natin to kasi nakita ko ang apoy na sa tuhod na. Kailangan pa dasalan para bumaba. Anong tingin nyo sa impyerno? Shilling? Gasol? Na may adjuster? Na kapag dinasalan, pababa ng pababa ang apoy? Uy! Nandito ang Biblia ngayon. Sinong gustong sumubok? Basahin nyo kung meron. Ang sabi nung mayaman na namatay, nakita niya si Lazaro, nasa piling ni Abraham. Anong sabi niya? Abraham, dalhin mo sa akin si Lazaro kahit kapatak ng tubig sa kanyang daliri. Gusto niyang malagyan ng kanyang dila dahil ganun kainit. Sa sobrang yaman niya, namatay siya. Do you think walang nanalangin sa kanya? Marami. Ang tanong, hindi buhayang bababain ng apoy. Dahil hindi gumawa ang Diyos ng LPG sa langit. Ang impyerno mga kapatid, ang definition sa Biblia, asopre. Kapag dinala ang kaluluwa ng tao, lumulutang dahil sa lakas. Nakita niya na kayo ng cremation? Nakita na ko. Pag ginanong bilo, kulay blue na yung apoy, lumulutang, umaangat mga kapatid, ang katawan ng tao. Ganon ang ating kaluluwa. Amen? Pangatlo, may simula ang buhay at ito ay may hangganan. Yun. Si Apak, nabuo sa sinapupunan ng kanyang nanay, mula nung nagkaroon ng heartbeat, simula na ng kanyang buhay. At noong November 21, nagtapos ang kanyang buhay. Amen? Huwag niyong sabihin, bata pa ako, saka na lang ako maglingkod sa Panginoon kapag matanda na ako. Hindi mo masasabi ang buhay mo. Iyak kami nang iyak nung dinala na si Apak sa morgue. Nung pagbukas, nung nagtutulak ng morgue, nakita ko may 2 pang patay doon sa loob. Alam mo, nakita ko sa gitna, bata. Sanggol. Ang katabi naman, matanda. Lahat yun mga kapatid, magkakatabi sila nung nasa emergency room. Naunang namatay ang tanda, sumunod ang bata, tapos si Apak. Nandoon sila tabi-tabi. Ngayon, magsabi nga kayo, kung sinong makakapagsabi na yung bata mamamatay, bata ba yun? Di ba? Si Apak, ang lakas-lakas, nagbabasketball pa. Ba't namatay? Sino ka ngayon para magsabi na hindi ka kaya kunin ng Diyos ngayon din? Walang sino man. Amen? Hallelujah! Una mga kapatid, kapag inalala natin ang kamatayan, ipinapaalala sa atin ang ating mababang kalagayan. Amen? Kapag patay ka na, you are the lowest rank. Wala na. Kahit anong yaman mo, pulubi, kung makita ka, mura-mura ka, wala ka nang magagawa. Hindi ka gaya ng buhay ka, kapag minura ka ng mga empleyado mo, tuwing, tanggal agad. Pero kapag patay ka na, wala ka nang magagawa. Dahil ikaw ang pinakamababa. Dahil patay ka na, alalahanin natin na tayo ay mula sa lupa, kaya babalik tayo sa lupa. Amen? Ang ginamit ng Diyos sa paggawa ng katawan ng tao ay putik. Kaya tandaan natin, sa ilalim ng hukay, lahat ay pantay-pantay. Amen? Hallelujah, walang pugi doon. Lahat magiging bungo tayo. Amen? Hallelujah, kaya huwag mong laitin ang katabi mo. Tingnan mo, di ba ang pangit niya? Huwag mong laitin yan. Kasi pag tingin din niya sa'yo, pangit ka rin. Parehas tayo. Amen? Hallelujah. Kaya tandaan natin, tulad ng sabi ng isang kasabihan, 6 feet under the ground, all are equal. Amen? Hindi nararapat ang mag-apriado sa kapwa-tao. Amen? Hingi lang ng, magigib lang ng tubig dahil nawalan. Sigilin mo kagad ng 10 piso ang container. Grabe naman. Diba? Huwag kayong manglamang sa kapwa mga kapatid. Kapantay po natin ang isa't isa. Matalino man o mayaman. Hindi po tayo nakakahigit sa ating kapwa kung mahirap man. Sila o kulang sa pinag-aralan. Dahil pagdating sa kamatayan, lahat tayo ay maagnas. Amen. Lahat tayo ay uror o magkaroon ng uwod. Lahat tayo ay matutunaw. Lahat sa kamatayan ay babalik sa alabok. Ipinapaalala ng karanasan ng kamatayan sa atin na ang ating hininga ay hininga ng Diyos. Amen. Hallelujah. Ang buhay natin ay hiram sa Diyos. Ito naman ang karangalan ng tao, buhat sa Diyos ang ating buhay. Kaya huwag mong lapastanganin ang iyong buhay. Dahil hindi yan sa'yo. Sabi ni Bongbong Marcos, mahiya ka naman. Ha? Hiniram mo lang yan. Huwag mong tantarin ng kasalanan. Amen? Hallelujah. Nasabi natin na ang ating katawang lupa ay mula sa lupa ay nagpapaalala sa atin sa ating mababang pinagmulan. Ito naman ang pangalawa ay nagsasabing may sangkap dahil na banal at mula sa Diyos.
Pasensyahan nyo na yung boses ko. Talagang mula nung puyat talaga, kaya paus. Dala natin ang hininga ng Diyos. Ayon sa Biblia, hininga ng Diyos ang tao at ito ay nagkabuhay. Amen. Totoo yun. Dala natin ang hininga ng Diyos. Sa bawat sandali ng ating buhay, nasa bawat tao ang wangis ng Diyos. Nasa bawat tao ang hininga ng Panginoon. Huwag na tayong magtataka kung bakit napakakahalaga ng bawat tao sa Diyos. Tayo ay bahagi ng buhay ng Panginoon. Minsan kasi ang iba nagtatanong, bakit kaya napaka-importante ko sa Panginoon? Of course, you are created by God. At ang isang bagay na ginawa mo ay mahalaga sa iyo. Hindi ka naman gagawa ng walang kwenta. Bakit mo pag-aaksaya ng panahon yan? Wala kang kwenta. Amen? Hallelujah! At dahil at ito mga kapatid, panghuli na. Si 10:30 dapat nandun na tayo. Ang kamatayan ay nagpapaalala sa atin na may hangganan ng buhay. Amen? Tanggapin natin yan mga kapatid. Dahil dito, ituring natin isang maiksing pagkakataon ng buhay. Dahil pansamantala lamang ito. Yes. Paulit-ulit na ninyo narinig, halos gabi-gabi yata. Kayong mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Amen? Darating ang panahon, mawawala sila. Gaya nga ng sinabi, hindi remember kung si Dandan o si MC nagsabi, dapat ang maglibing, hindi pala, ng magulang ay anak. Ngunit ang nangyari ngayon, ang magulang ang maglilibing sa anak. Magulang, hindi lang dapat anak ang magmahal sa inyo. Mahalin din ninyo yung mga anak. Amen? Vice versa. Magmahalan tayo. Sinabi sa Biblia yan. Love one another. Amen? Kahit kaaway mo, mahalin mo. Mahirap magmahal ng kaaway, pero utos ng Diyos yan. Mahalin mo ang iyong kaaway. Amen? Hallelujah. Ngayong wala na akong magulang, dahil ako wala na rin akong magulang eh. Saka tatay, nanay, wala na. Tapos may dalawan rin akong kapatid na namatay. Masakit ang mamatayan. Amen? Hallelujah. Lalo kong naunawaan ang halaga ng mga maikling sandali sa nakasama natin ang mahal natin sa buhay. Yes. Kaya ang sinabi ni Victor, ni Santa ang gabi. Siya pa ay kalaban ng mortal. No? Pero kalabang mortal na hindi naman umaabot sa nagpapatayan sila. Hindi naman. Amen? Minsan ang kapatid natin napapagalitan, siyempre kapatid yan. Pero pagka nagkaroon ng ganitong pangyayari, may bulalas mo talaga yung pagmamahal. Amen? Kaya habang kasama mo sila, samantalahin mo. Samantalahin yung mga kapatid. Bigyan ng oportunidad at paglingkuran sila. Huwag naman sa hanggang sa umabuso. Isang araw makikita mo, lamang na wala na pala sila. Sa umagang ito mga kapatid, ay ihatid natin si Jeremy sa kanyang huling hantungan. Amen? Mahalin natin ang ating mga kapatid. Paglingkuran natin ang ating mga magulang habang nandyan pa sila. Maiksi lang ang buhay. Amen? Maiksi lang. Baka sabihin mo, 85 na ako ngayon eh. Tagal ko nang nabuhay. Maiksi lang yan mga kapatid. Ang isang araw sa Panginoon ay 1,000 taon sa atin. Sa makatuwid, yung 100 100 years mo ay segundo lang sa Diyos. Amen? Hallelujah. Huwag natin itong sayangin. Pinapakilala ng kamatayan ng tao na hindi natin hawak ang ating buhay. Gamitin natin para sa kalwalhatian ng Diyos. Amen? Alam kong naunawaan nyo kahit mabilis ang nais iparating ng Panginoon sa atin ngayon. Ang gustong iparating ng ating Panginoong Diyos, mahalin mo ang iyong buhay. Mahalin mo ang magulang mo, ang mga kapatid mo, ang mag-anak mo. Higit sa lahat mga kapatid, ayusin mo ang buhay mo. Mahalin mo ang buhay mo. Dahil gusto nating makasama ang ating mahal sa buhay, nasa langit sila, ikaw nasa impyerno, paano mo makasama? Kaya dapat, doon tayo magre-reunion sa langit lahat. Tumayo po lahat tayo mga kapatid, hallelujah. Pinatawagan ko ang unang pamilya, tatay, nanay, mga kapatid sa harap. Lord to God, hallelujah. Ilang beses na silang ipinapanalangin sa Panginoon. Ngunit ang panalangin mga kapatid ay mahalaga. Amen, hallelujah. Nararamdaman nila ngayon ang kapighatian. Nararamdaman nila ngayon ang kalungkutan. O nga, tsuhin, pero hindi direktang tsuhin dahil yung misis ko, yun ang tsahin niya. Ilang beses na umiyak. Bakit? Mabuti siya pa. Hindi siya salbahay bata. Mabait siya. Hallelujah. Bihira ka na ngayon makakita sa bata na walang bisyo.
10 years old, 11 years old pa lang sa ngayon, sa kasalukuyan. Rugby boys na. Malakas ng minom. Malakas ng manigarilyo. Ngunit siya pa, mga kapatid, naranasan man yung mga bagay na yan, ngunit he's turned down. Bumalik siya. Nag-U-turn siya. Iniwan niya yung mga bisyo. At naglingkod, nagsilbi siya sa ating Panginoong Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya mapalad. Mapalad si Apak dahil nasa piling na siya ng Panginoon. Itaas po natin ating mga kamay patungo sa pamilya. Hallelujah. Ng mga freedom. Magbitaw kayo ng panalangin, mga kapatid, kahit kaunti lang. Kung hindi man kayo marunong manalangin, mag-aral kayo dahil darating pa ang araw. Mananalangin kayo sa Panginoong Diyos. Amen? Simulan mo na ngayon. Ama naming dakilaw, Diyos, Lord. Salamat, Panginoon, Lord God, na pinagkalooban mo kami ng pagkakataon hanggang sa mga oras na ito na makasama namin ang labi ni Jeremy Apak, Freedom, Panginoon, Lord God. Lord, alam namin na kulang. Kulang ang panahon ng aming pagdadalabati, makasama namin siya. Ngunit, ang takdang oras at panahon, Panginoon Lord God, ayon nga sa iyo sa mga mag-aaral, ay dumating na. Ito na ang oras upang ibalik namin ang lupa o ang putik na yung hinulma sa katawan ni Jeremy. Ibabalik na po namin siya, Ama. Sana po na kanyang pinanggalingan. Ngunit narito, Panginoon Lord God, ang kanyang mga pamilya. Lord, patuloy niyo po silang bigyan ng kaaliwan. Bagamat masakit, ikaw ang magbigay sa kanila, Panginoon, ng comfort. Hagdi mo, Lord God. Yakapin mo po sila, Panginoon. Iparamdam mo po sa kanila, Panginoon Lord God, na mahal sila ni Jeremy. Na hindi sila dapat mag-alala dahil si Jeremy ay nasa biyong piling. Sa mga araw na lilipas, Panginoon, sa kanilang pamumuhay, habang kami naghihintay ng pagdating mo, dahil alam namin na dalawa lamang ang aming patutunguhan sa buhay na ito, ang pagbabalik mo, Panginoon Lord God, at ang ating kamatayan. Lord, ikaw ang magbigay ng kaliwan magmula sa kanyang tatay, sa kanyang nanay, at sa kanyang mga kapatid. Hallelujah. Bigyan mo ng kaganapan, kasiyahan sa kanilang mga puso, Panginoon Lord God, na hindi maalis ang alaala ng pinakamamahal nilang si Jeremy, Panginoon Lord God. Salamat sa kabutihan mo, Panginoon. Sinuod mo ang lahat ng mga problema. Ikaw ang nagbigay ng pagpapala pagmula sa simula hanggang sa mga oras na ito, Panginoon. Hindi mo kami pinagkulang. Ano man ang aming mga pangailangan habang nakaburol si Jeremy ay iyong ipinagkaloob, Panginoon God. Salamat. Kulang ang salitang salamat, ngunit ito lamang ang aming may pagkaloob at may bigay namin sa iyo, Panginoon. Ang taos puso naming pasasalamat. Hallelujah, glory. Thank you, Lord, for everything. Thank you, Lord, for everything. Let's song, salamat. Salamat sa iyo, aking Panginoon. Jesus. Give thanks to the Lord. Hallelujah. Ako'y ibig mo, at inaking lubos. One more time, sing to the Lord. Hallelujah. Salamat sa iyo. Give thanks to the Lord. Pasalamatan mo ang iyong buhay sa Panginoon. Aking Panginoon Jesus, ako'y ibig mo at inaking lubos. Ano ang nialay mo sa Panginoon? Nialay mo? Ang tanging alay ko sa iyo, aking Ama, ay buong buhay ko. May pagkaloob, mamahalin niya.
Lord, salamat. Salamat sa aming buhay, Panginoon Lord God, na iyong kinaliwan, Panginoon Lord God. Salamat, Panginoon, sa buhay ni Jeremy. 19 years po, Panginoon God, na inalagaan. Salamat na ipinagkatiwala ko, Panginoon, sa kanilang magulang, kay J.C. Predog at kay Jocelyn Predog, Panginoon, at sa kanyang mga kapatid. Hindi nila makakalimutan ang biyaya, pagpapala na ibinigay mo kay Jeremy sa kanilang buhay, Panginoon. At sa iyong mga kamay, Ama, hallelujah, iahatid namin sa mga oras nito si Jeremy sa kanyang huling hantungan. Pakatibayin mo, pakatatagin mo ang puso at damdamin ng kanyang buong pamilya, Panginoon Lord God. Salamat. Ito, Panginoon Lord God, ang aming dalangin sa tanging pangalan ni Jesucristo, Panginoon Lord God. Hallelujah. In the mighty name of Jesus. Amen. Ito rin yung phone mo. Magaling mo yung cooler. Diyan nilagay. Diyan. Ha? Yun na yun, yung sa president.